Happy Monday sa inyo mga kalamon. So, went on a quick grocery run lang. Couldn't believe 800 pesos na yon. Pero ganun talaga, inflation is real. So, pagkatapos nun, did a few errands, tapos lumabas, nag-commute at tayo ay pumunta dito sa Buendia. Sabi, it's always an experience. Pagkatapos sumakay ng jeep, pagkatapos may pagbusinaan ng sinakyan kong jeep, sa sinususpecha ko ay Grab rider. Mukhang magkakainta pa nga ata kanina. Tayo ay dito ngayon sa Buendia. Susubukan natin tumuid. Pagbibigyan tayo. Kung gusto mo talagang tumaas yung heart rate mo sa umaga, subukan mo tumuid dito sa Buendia. Ay, man. Some things never change, man. Pagkasakay ng bus, hindi na siya pinapuno at tayo ay dumiretso na dito sa Makati. So, mga gantong oras, madaming tao na rin yung mga pauwi. You could see na nagbe-build up yung traffic dun sa mga stoplights. And kung sakali man na kayo ay bumiyahe or nag-commute o nagkatay sa kahabaan ng pila ng jeep habang nagmumuni-muni, I do hope everybody got to their destination safe. Makati is always beautiful during the nighttime, eh. I mean, look at all those lights, man. Solid. For tonight, we did chest. So, nakita nyo ako, I have pretty much mga top sets ko na. I was doing pin presses and kala ko hindi ko makukuha yung lift na to. Pero just pushed it off, man. Grabe. May mga ganun talaga. Gotta keep working on that. Tapos did a whole lot of accessories. So, you see me here do a lot of pressing. Ito na yung top set ko. 30 kilogram dumbbells each side. Tapos, focused again on just working the chest. Yes. Dahil kasi big bench comes from huge accessories, of course. Tapos we did a variation ng chest press gamit yung mga crossovers or yung mga cables. Pagkatapos noon, we did, of course, crossover flies. Dito, did a little bit more high reps, mga around 10 to 12 range. Pagkatapos noon, did some shoulder work. So you see me here do face pulls. Pagkatapos noon, we did some tricep work. So rope press downs, and dito, went fairly heavy. Tapos, ang volume natin is around 10 reps lang. Again, just try to work lang yung triceps. Pagkatapos noon, did some cardio, went home. Tapos, syempre for dinner, yung natira natin from yesterday. Yes, sir. Max's tofu sisig, man. Sobrang panalo yan. So, before we end the video, as for the previous trend. So, nilabas na ngayon yung latest upload mula sa Zoning 22 ng Flip Top, which is si Batang Rebelde versus si 3D. So, si 3D na I would like to say na still fresh off dun sa momentum niya mula sa Ahon, and si Batang Rebelde na kakagaling niya lang dun sa alter ego battle niya as Mia Sonin. Even though na natalo siya sa alter ego ni Shehi na si Deadpan, okay pa din naman. I mean, yung performance niya ngayon ay mas maganda. Batang Rebelde at 30. Naging impression ko kasi dito, so first round, para sa akin parang tutusin mo medyo match pa eh. Match pa yung skill nila. So, si 30 lumabas siya with yung mga signature niya na jokes, yung mga mga combinations. And then si Batang Rebelde, parang siya kasi yung nagkakataon na parang dahil kasi siguro may part kasi na underdog effect eh. Parang unti-unti siya nagka-creep up. Tapos pag may binabato kasi siya ng mga malalakas na rounds, especially sa round 2 at saka sa round 3, grabe, sobrang pinaburan at hiniyawan ng mga tao. Lalo na yung parody niya dun sa line ni Mot, yung sa flip top daw siya medyo nakilala, sa flip top din siya medyo malalaos. Gago, sobrang benta. Tapos, I guess, yung at this point siguro, yung mga battle rap fans ay napanood na yung outcome. So, nanalo si Batang Rebelde dito sa match na to. Tapos, I was thinking, bakit? Dahil kasi nung sa, live kasi, malalakas yung mga banat ni 30 eh. So, looking back, pinanood ko siya. So, siguro yung mga parang naka-hurt lang kay 30 dun sa battle ay
patigil-tigil siya dahil kasi di ba nag-water break siya. Tapos medyo matagal eh. So parang lumalabas kasi na ano to, parang nawawala kasi yung momentum. Parang stop, start, stop, start. And then ano to, parang ewan ko eh, dahil kasi siguro pag sa kakanood ko kasi ng mga battle rap reviews kasi, sinasabi daw nila, normally yung mga round 3 kasi reserve na siya para dun sa mga pinakamalalakas na mga barama na binibuild up mo sa buong battle. So, round 1, kung siguro may mga sineset up ka na, tapos round 2, parang kino-continue mo siya, dapat sa round 3 na yung mga pinakamalakas. Pero I think, dun sa mga parte siguro na nagko-comment siya na freestyle, even though wala namang mali, ay siguro baka nakaka-hurt sa kanya. Dahil kasi yun lang yung nakikita ko na mga rason eh. Dahil kasi kung tutusin mo, parang kung sa palakasan lang din ng crowd reaction at saka dun sa ano to, mga haymakers at mga punches kasi, even though lamang ng slight si Batang Rebelde, it could go either way. It could also go kay 30 eh. Pero ang importante sa to, mga battle rap fans ay hindi talo sa mga performances at sa mga, alam mo yun, yung mga replay value battles, mga ganyan. Hindi sila talo. So, yun yung nakikita ko na reason. And again, ito ay karanasan ko lang dahil kasi nanood ako ng live at pinapanood ko yung mga replays or yung mga video, yung mga uploads. And don't take my word for it kung sakali. Panoorin nyo rin yung mga battles dahil nandun sila sa Flip Top YouTube channel. And kung sakali, mapag-ipunan nyo dahil kasi lumabas na yung full schedule until the end of the year. Kung makapag-ipon kayo ng pera, kahit panoorin nyo isang event lang, yes, iba pa rin talaga pag live.